joke lang yun, Justin. Mabait naman din ako. Tapos, meron din kayo generational difference. Iba ng era, ganyan. So, Yes. paano binil yung chemistry? Ako nung una, mabait. Dati kasi, nung DZMM, di ba ang original na partner ni Papa Awal talaga is si Tatay Jobert or si Mama Jobert Socaldito. Anong title ng show niya dati? Showbuzz. Sa Showbuzz. From mismo naging show. Tapos parang 10 to 11 yung program nila. Tapos nung alam ko, nung nag-resign o nawala si Mama Jobert Socaldito, nung nag-MR ako, tinapa ko ng management at sinabi na, Jai, pwede ka bang mag-pinch hit? Ikaw muna maging partner ni Awel Paz sa Showbuzz. Okay lang kasi magkatabi lang naman, tapos magkasunod lang. So siguro umabot din ng mga months, almost year, ganyan. Tapos diba nagsara nga. So at that time, parang nagkakasama na kami gabi-gabi and marami kaming beses na nag-bonding abroad. As he mentioned kanina, nagtutour, di ba, ang DZM ng MWAR abroad. Madalas host ako ng mga shows dati sa abroad. So si Papa Awal yung director namin, ganyan. Napaka-bubbly and jolly personality. Positive lang talaga siya. So parang doon kami naging sobrang kampante ako kay Papa Awal na magka-partner kami. Nung una, medyo sabi ako sa management talaga na, paano po ito? Parang magkaiba kami ng mga trip. Baka kasi si Papa Awal, matanda na, parang ganyan yung sabi ko. Na-mention ko sa kanya. Totoo na sabi ko talaga sa kanya. Di ba nung nag-usap talaga ko, nasabi ko po sa management na parang matanda na po yung mga partner ko. Kaya ko bang sabayan? O baka mamaya magkaroon ng seniority na mas senior ka sa akin. So lagi lang ako nasa likod. Tapos parang sabi nila, hindi naman daw mangyayari yun. Basta pag-usapan yung mabuti. So pinag-usapan namin ni Papa Awal na salitan tayo sa mismong switch ng mga ginagamit namin. And parang dumating rin sa point kasi na hindi namin kailangan siguro magpabida-bida at kung sino yung magsa-stand out sa aming dalawa. Mas okay na yung show namin yung maging maganda. Ayun. Nasabi niya na, pero bago mag-umpisa ang show, I reached out to Mama Chayo. Sabi ko, kain tayo sa labas. Tapos magkakwentuhan kami. So ayun, nagkakwentuhan muna kami para alam namin yung aming mga pwedeng gawin at pag-usapan. At tama naman yung sinabi niya, he may have the edge dun sa mga showbiz. I might have the age sa mga sidelines naman. So, edge and age lang naman po talaga ito. Yes, ganyan. Nagsasabihan din kami. At saka, unlike kasi yung mga dating programs namin, basta sa sala na lang upo. Kasi hindi na parang, hindi kami scripted eh. O pag sabi ito, ganun lang ganon. Na-review namin yung isa't isa. Ganun lang po yun. Kasi nga, somehow, nakapagtrabaho na kami sa mga shows ako. Hindi, nakakatuwa nga kasi, di ba, yung may humor, di ba funny talaga si Papa Awal, may mga humor siya, na buti na lang, ang bilis din ng utak kong makagets kasi minsan parang bigla siyang bibitaw. Tapos nag-gets ko kagad, sabi niya, very good, gano'n talaga siya, like sa programa. So minsan siya din naman, maggulat din kasi si Papa Awal, minsan natatadyakan ko yung sa board work, naggulat siya, yun. Pero minsan sinasadya ko na din para pag nagmura siya, pag masuspend ka. Hindi, dyan lang. Hindi, diba? Tapos basta masaya, hindi kami, tapos ano kami, nag-chat lagi. Kunyari, good morning. Tapos parang walang issue. Ang sarap magtrabaho pag yung katrabaho o kapartner mo talaga. Sobrang okay. So sa iba ba, may hindi okay, ganyan. Ayan, sige, magbabasa na ako ng question from G. Triana dahil ang question niya, ayan. Dahil last quarter ng taon, ano raw yung top 5 na showbiz balita na ikanaloka ninyo? O pwede may feature nyo rin sa program niyo? Top 5? Hindi ko alam. Umabot pa ba this year yung... Oo, umabot yung sa Hiwalayan. Ng Katniel. Yan, umabot yan. Siyempre, number 1 agad-agad yan. Di mawawala. Tapos, yung Liza Soberano. Na... Sige nyo lang yung ano. Basta, pinangalanan ko naman, di ba? Isa yun. Yun, di ba yung wala na siya sa Careless? Oh. Last quarter ang sabi, di ba? O, pasok siya. Ito, ganyan. Ano pa ba? Madami pa eh. Basta madami na, di ba?
Sandro, yes. Oo, yung kay Sandro. Sino pa? Basta, Carlos Yulo, tsaka sa nanay niya, Angelica. Hindi masyado para sa akin yun. Basta kasi yung sa Daniel Padilla and Catherine, tsaka yung mga ini-issue'ng mga involved. Basta yun, madami. Sa amin ni Alora, charing. Charing lang. Hindi, ano na ba? Basta madami siya. Mag-fit na kami. Hoy! Hoy, hindi. Joke lang yun. Nagpibiro lang. Ay, yung Jenny Gila, diba? Yan, kasama rin yung syempre. Nakaka-mental block. Isa pa? Ano pa ba? Talagang kinagulantang buod. Sa araw-araw na Bini! Siyempre na sobrang trending ang Bini na from New Frontier. Tapos sa Araneta na dapat isang araw lang, naging 2 days, naging 3 days, gano'n. Na pumasok sila sa, as in talagang nag-number 1 sila. Yun. Marami nga actually, may mga yung kay Stel pa, di ba, SB19 na ano namang paki ng tao kung maging paklaman siya, yung mga gano'n. Diba may gano'n siyang statement? Wala, hindi naman ako part ng SB19 eh. Showbiz Sidelines yung programa namin, di ba? Ayan. Actually, the program started only last July. So, syempre, although naman, social media kayo, alam na mga kakad natin, nauunang pa nga kayo, bago pa namin balita, tapos gawin pa kami. Panindigan ko na rin naman ang pagiging positive person ko, na kung top 5, top 3 na lang. Kasi yung showbiz, kay ano na yan, kay DJ Jairo na yan. And when the program was conceptualized, sinabi ko na po kagad sa management, pwede po ba unti-unti na po akong aalis ng showbiz? Kasi yung iba naman po, para bumalansi kami sa sidelines o kaya sa travel ni Awel at sa iba pang aspect. Tsaka authority talaga dyan. Pagdating ng showbiz, si DJ Jairo, di ba naman? Sa akin, syempre, yung mga positive lang. Tuntua sa akin na top 3 ko, nakakapag-guest na kami ng mga GMA artists, di ba? Ng mga Viva na noon, bawal sa amin, di ba? Ganyan-ganyan. Tapos siguro ang number 2 sa akin talaga, alam mo, something remarkable talaga, history, yung Bini. Lagi ko sinasabi ka agad, go for Grammy, from Bini, Grammy na tayo ng Hollywood, go Hollywood. Lagi namin encourage na ganyan. Tapos siguro ngayon, yung nag-shape lang, di ba yung Philippines kasi has become the mecca of concerts abroad? Itong Olivia Rodrigo, 1,500 for all. Parang kailangan pati mga producers, pati mga artists. Paano yung mga artista natin, bago pa kami magpa-presyo ng 10,000, 20,000, paano kami makakabawi? May nag-1,500. Tapos lahat na ng seats yun. Via Zoom lang pala si Olivia. Zoom lang siya. Charing. Pero sa Pilipinas, thank you. Ayan, ako curious na ako. Yun yan, nabanggit niyo po, nasaksiyan natin yung pag-arangkada ng Bini this year. Siyempre, sobrang happy tayo bilang mga kapamilya na nangyari yun. Kayo, bilang mga veterano sa showbiz, kung ano kayong advice sa Bini para ma-sustain nila yung kanilang career, ano yun? Siguro para sa akin, makawakan yung kanta nila na ang buhay ay hindi ka rin. Charing! Masabi lang, di ba? Charing! Hindi, para sa akin, napakaganda nung nangyari sa Bini. As far as I can remember, I first hosted their launch with DGYO before nung pandemic. Just remember na naka-zoom pa sa Showtime Studio tayo. So from the very beginning of their trainings, pinanood ko rin talaga lahat sa YouTube yung journey nila. Kapag ganun kasi sa entertainment industry na talagang nagdugot pawis yung in-offer mo talaga, hindi pwedeng wala kang puntahan. Talagang darating ka dun sa punto ng makukuha mo yung success. Sabi nga nila lagi, diba, sa showbiz, patience is really a virtue. So isang living proof yung grupo nila na naghintay sila, hindi sila napagod. Tama yung kanta ng karera na sinabi ko kanina. Advice ko sa kanila, syempre, na enjoy nila yung journey na yan kasi we all know, hindi naman din talaga forever. So habang nandiyan sila sa peak nila, make sure na ibigay nila lahat. I understand na may pressure kasi hindi sila pwedeng makitaan ng any negative or ng something na hindi magugustuhan ng mga tao. Pero syempre normal lang din naman sila. May mga times na kailangan din nilang bumalik doon sa roots nila na baka na-miss nilang mga gawin. So, makinig na lang sila at sundin yung sinasabi ng mga taong nandiyan. Kasi mas alam ng mga taong yun kung paano
sila i-handle. Kayo pa ba? Ako po kasi it's always a collaborative work hindi lang si Bini. Although sila yung talent talaga, sa kanila nanggagaling yun. Siguro mas dapat may advice yung lahat ng taong nagtatrabaho din behind the scene. Like sa Bini. Tsaka dati ko pa ina-advise sa mga artists, lalo na pag pumutok ang pangalan, sana meron counseling kung paano nila i-handle yung stardom. Yung ganun po, na lagi po, yung parang tayo, di ba, pag-outlet, kailangan natin ng kausap. Ay, ang dami ko na masyadong dinadala. Yung may makakausap tayo, yung mag-guide sila kung paano nila i-handle individually and as a group. Lastly, take care of their health. Kasi yung puhunan nila, nakakasakit pero ang dami ng mga commitments. Ayan, thank you, Papa Awel and Jaiho. Baka may question kayo? Ikaw, Josiah, baka may question ka. On the spot. Magaling yan si Josiah. From ABS-CBN. Hello po. Question ko lang po, kasi, you know, yun nga po, may tendency to, yung entertainment news, it tends to not, at times, not based on speculations lang at times. So, how do you stick to your core na dapat naka-base pa ito, who's telling yung stories natin sa entertainment? Nagpapasalamat ako sa training namin sa teleradyo, sa DZMN noon. Yung broadcast ethics, hindi nawawala sa amin yun. Tsaka yung balance newscasting, broadcasting. We always verify and confirm. Ganyan po. Meron po kami ganyung strict policy. Hindi para mauna kami, ibabalik ka na nategi na si ganyan. Ay, kaya mauna tayo. Although, ang lagi namin tagline dati, una sa balita, una sa public service. Hindi sa lahat po ng pagkakataon. Kailangan verify and reconfirm the facts first. Kung nauna na ang mga fake news, syempre kami po yung nakasalang dyan. Again, I will go back to yung power of the microphone. Lalo kung pinakikinggan ka ng mga tao, papakinggan ka kagad. Di ba ngayon ang tendency natin, pag nakita lang natin headlines, tapos misleading, naniniwala na kagad tayo without even reading kung ano yung content. Di ba para lang makakuha ng viewers, ganyan, or mga subscribers. Kailangan verify, re-verify, confirm, reconfirm facts. Tapos if we have the power and the authority to correct it on air, gagawin po natin yun. And most especially, kunin natin mismo yung pinaka-resource person para to clarify things. Same. Kasi kung sa papaya sa DZMM, ako naman sa MOR, it's also under parang same management lang naman kami halos. So ganun, nagko-confirm muna, nag-verify muna kami bago namin deliver yung news. Tatawagan mismo yung artistang involved or yung handler nila. Tapos pag putok na siya as fake news, mismo yung link sinisend ko sa kanila. Para, oh, take the sign mo, true ba to? Ganyan. Tapos magbibigay ng message. Pag nag-message, yun ang sasabihin ko sa radyo. Thank you so much. Thank you, Josiah. Thank you, Josiah. Thank you, Josiah. Favorite cake catering nila. Wait, hindi siya yun. Hindi siya yun. Sa event na yun. Hindi ko nakukunin yun. Hindi ko Hindi siya yun. Kaya ako pinukunin dahil kaya ako sa'yo. Alam mo dahil nga health. Cut na lang. Ayan, babasahin ko yung question ni Tita Salve, assistant entertainment editor of Filipino Star ngayon and Pangmasa. Ang ganda ng question niya, well, in relation din sa tinanong ni Josiah. It seems everyone ay pwede maging reporter o opinion maker sa social media. Anong challenge yung dinadala nun, especially sa inyo na mga parang legit na mga opinion makers at entertainment journalists? Sa panahon ng social media, talagang nauuna na sila. Lalo ang programa namin pang gabi, 9 to 10, pumutak yung mga balita na kagad nila. Tapos syempre, na-develop talaga, we encourage naman. That, ito naman itong talent na ito, hindi naman exclusive sa amin lang eh. Lahat naman may talent, baka naman na-discover talaga nila yan noong panahon ng pandemic. Tapos yung nagkataon ng social media, nakita nila, o baka naman iniidol nila ang isa sa mga sa amin. Hindi maganda yun. We just need to encourage them to be more responsible enough sa kanilang reporting. So if I may suggest, if they have the facility of language, the talent to talk, to report, mag-educate pa sila more. Magbasa sila kung ano mga broadcasting ethics, para alam nila, media ethics, para alam nila kung saan sila tama o mali. Meron mga cases na talagang nananadya para pumutok, ay mas gusto nila may legal action against them kasi
puputok yung pangalan nila, makikilala sila sa ganun. Dapat lang siguro ilagay natin sa tama yung lugar. Pero ito po, gaya ng kahit anong industriya, welcome po ang lahat. We encourage pa rin naman, hindi namin po ito pag-aari, ganun. Yun lang po, being more responsible. Totoo. Uso nga ngayon, di ba, yung term sa social media na cloud chaser, yung sinasabi nilang gano'n. Tapos parang feeling ko, siguro kasi everybody can deliver kung ano man yung balita na meron. Parang pagka may programa ka, halimbawa under radyo sa Estrella or Teleradyo, siguro isa din pa dagdag ko, tama yung sinabi mo, idagdag ko lang din na na syempre we are all members of KBP, which is yun nga, nadaanan namin yung sa media ethics, ganyan. So, for me, malaking bagay talaga papain na dapat hindi ka lang laging nagmamadali para magpaputok ng isang issue. Mas okay na kumpleto muna yung facts mo bago mo siya i-deliver para maging credible ka doon sa mga listeners mo. Hindi kami perfect. I'm sure minsan nangyari na rin na nagkamali ka or may nabalita ka na hindi talaga yun yung nangyari. Tapos, ang dapat mong gawin dun syempre is to take responsibility dun sa pagkakamali mo, apologize, and then kausapin yung involved na tao dun sa nilabas mo, tapos i-release nyo ulit dun para at least ma-clear yung nangyari. Ganun naman, wala namang perfecto pagdating sa ganun. Mga expert advice from Awel and Zairo. Ngayon, question from Hannah Mallorca of Inquirer.net. Gusto mo magtanong eh? Hi, so first of all, congratulations sa inyo. Thank you. So, ang question ko sa inyong dalawa, syempre normal sa atin maging marites. So, what does it mean to be a marites with a heart? Dati show ko yun. Sorry. Hindi, ako diba? Oo, masaya yun. Ang pagiging marites, tama ka, normal sa ating mga Pilipino. Marites with a heart, nabanggit namin ni Papa A na kunyari, negative or dapang-dapa na yung taong involved dun sa balita. Di ba minsan sa social media parang ang saya-saya ng mga tao sa comment section pagka may ganyan. Kasi parang hindi ko nga nagigets minsan kung dahil ba naiinggit ba yung tao, na-insecure dahil sa sobrang fame, ganyan. Tapos pag nagkamali ng isang beses, ang daming masaya pa na imbes na magbigay ng empathy, ganyan. Siguro para sa akin, kami yung magbibigay ng kapag dapa ka na, kami yung magiging boses mo kung hindi mo pa kayang sabihin o magpakita sa tao na kahit pa paano linisin yung side mo without us agreeing sa sinasabi mo. Kami lang yung magiging platform para hindi ka totaling yung dapa ka na bububugin ka pa. Diba? I just want to be consistent with my answer. Hindi talaga ako kasi nagsasabi ng mga chismis, gano'n, or gagatuman ko palalo, wala gano'n. Lalo na pag close sa akin yung tao, mahilig kasi ako sa mga outreach program. So, binabaliktad ko lang, nag-reach out naman ako dun sa tao para to comfort. Kunwari makita kami, or kaya lagi ko lang sasabihin na nandito lang ako, text away, pwede kami mag-usap, gano'n. Sa kanila na yung pagmamarites. Same lang ganun pag may intriga. Magpangalan. Pag may intriga, kunyari lumabas yung gantong something, may picture, may message ko, ganda. Kunyari friend ko, ganyan. Alam mo yan, gano'n na sa akin. O pag ready ka na ha, sa akin mo sabihin. Gano'n. Parang hindi ko siya kukulitin talaga. Tapos minsan, pag live siya sa interview, tatawag na kagad sila sa akin eh. Mag-message, Mama Jaya, mamaya, alam mo na. Sabi ko, sige, pag kailan ka ready? Ganun naman. So, follow up for me lang. Kasi di ba, syempre, normal lang naman sa atin entertainment reporters na maging friends sa mga artista or maging fan tayo ng mga tao kina-cover natin. So, paano nyo, pinipigilan yung sarili mo na hindi mag-take over yung pagiging fan mo or yung pagiging kaibigan mo sa kanila while being balanced with your showbiz reports? Parang sa dami ko nang nakasama sa mga parties or kahit na yung pupunta sa bahay namin or sa condo, ganyan, na mga friends na celebrities or sa mga gatherings, ganyan. Feeling ko pag wala sa harap ng camera, parang pare-parehas naman na ang gusto hindi yun yung pag-usapan. Parang mas gusto nang maging magpaka-normal
Kaya rin siguro sila may tiwala na pagkasama nila ako, hindi sila takot at nai-invite nila ako. Hindi sila natatakot na nandun ako kasi naniniwala na sila na hindi ko yun gagawin or hindi ko ilalabas yung mga dapat ilabas. Yun. Parang alam ko naman yung limitasyon ko kung hanggang saan yung pagtatrabaho. Tapos pag may naunang naglabas or may nagsabi, madalas tinatanong ako kung lalo na kung kaibigan ko. Hindi rin ako agad-agad nagbibigay ng komento. Sinasagot ko naman lagi na it's better if kung sino yung involved, sila na lang yung tanongin. Parang tatandaan ko matagal na yung, di ba dati sobrang lagi close kami ni Angelica Panganiban sa Pangako Sa'yo. As in, everyday nandun ako. Parang nung nagkaroon ng breakup with JLC, John Lloyd Cruz dati, parang dami rin nagtatanong sa akin. Tapos pag tinatanong ako, lagi sinasabi, kung ano po yung nasa news, kung ano po yung sinabi nila Angelica, yun lang po siguro. Parang never kong inisip simula nung nag-showbiz balita ako na gamitin yung edge ko na I'm with them para lang umangat yung subscribers ko or followers ko or gamitin ko siya sa channel ko. Parang okay na ako ng sumabay lang sa agos, go with the flow. Parang, kasi siguro hindi ako tatagal hanggang ngayon kung parang mas pinili ko na maging mas pinili ko na maging talak lang ng talak nang hindi ko iniintindi yung nararamdaman ng ibang tao. So sino daw yung gumagawa? Pangalanan? Sino yung mga namin? Sino yung gumagamit ng edge? Oo. Hindi ko alam. Showbiz, sideline. Siguro mamaya 9 p.m. doon ko i-reveal. Sorry. Kung sino yung gumagamit. Sorry lang. Hindi yun po, yun yung sa akin. Kasi diba, ang dami nagsabi sa akin dati, ba't di ka nag-YouTube? Ang dami-dami mong ganap. Ikaw nag-unang napunta sa Bani Daniel Padilla, kay Angelica, ganyan, lahat-lahat sa Pangako Sa'yo. Doon hindi natin kasi pag sa YouTube feeling ko, mapapaka-plastic lang ako ng maging masaya. Pagod ka na sa trabaho. Araw-araw na ginawa, nagsasalita na ako sa radyo, sa hotspot, sa ABS-CBN. Hanggang pag nasa bahay ba, yun pa rin. Ganun. Kaya minsan pagka nag-TikTok live ako, pag about showbiz, hindi ko sinasagot kasi parang tapos na ako dun sa work. Quickly, i-refresh ko lang yung question na kami nakakarap namin mga artista, paano namin pinipigilan na kami din nasa fan mode kami, tapos paano namin na itatawid yung interview namin kasi fan kami. Tama po ba po? Yun. Ako po kasi yung mundo ko talaga hindi showbiz. Nadala ko dito, encourage ako ng management na i-try mo yung showbiz kasi corporate talaga yung work ko sa United Nations, sa labas ng bansa, tapos na-discover ako, tapos napunta ako dito, isipin mo na lang yun na super fan ako ng mga artista. Tapos very vocal lagi ako sa programa na fan ako kahit sino pang love team yan. Lahat ng love team, kasi una, Rogelio de la Rosa pa at Carmen Rosales, kahit sino pang panahon nila hanggang ngayon. Hindi na nila kaya. LGBTQIA, ayun yung age na tinatawag sa edge ninyo, di ba? So, fan ako noon. Pag nagharapan ko na yung artista, pulahin kasi ko, halata na nasa fan mode na ako. Alam pa naman ito yung approach. Ganun na yung feeling ko, di ba? Pero lagi akong nalulusaw. Kasi yung artista ang lumalapit sa akin. Tapos sasabihin niya, Papa Awel, ay sharing lang po ha, modesty aside, Papa Awel, thank you, I appreciate you, the way you handle your news, yung showbiz news, ganyan. Tsaka thank you nakaraan, may sinabi ka na sa akin ang hindi ko alam yun. Yung fan mode ko, napanood pa na yung pagiging fan ko sa kanila, lalo akong nalusaw, hindi ko na alam paano gawin, pero I have to deliver. If I have to ask questions, I would ask questions dahil matatapos yung interview. Ang ganda sa iyo sa akin, Jaya, napanood ko ha. Ganun sa akin. Sorry, Jaya, napanood ko ha. Joke lang. Thank you.